ngayon ay ilang eksena sa pelikulang Kinatay. Siguro hindi masyadong familiar sa inyo yung pelikulang ito kasi hindi yun pinalabas dito sa Pilipinas. Pero pinalabas ito sa ibang bansa at pinalakpakan ito ng maraming mga tao. Ito ay directed by Brillante Mendoza na kamakailan lamang ay umuwi dito sa Pilipinas, bitbit ang karangalan para sa ating bansa. Wow! Ito ang Cannes Film Festival, isang prestigyosong pagtitipon na ginagawa sa France taon-taon. Dito pinaparangalan ang pinakamagagaling sa larangan ng pelikula sa buong mundo. At nitong huling sa kauna-unahang pagkakataon, isang Pilipino ang umani ng natatanging award. Ako po si Brillante Mendoza, akong filmmaker. For 5 years na akong gumagawa ng pelikula. First feature ko yung Masahista, nanalo siya sa The Farno Film Festival. And then itong latest ko, yung Kinatay, nanalo naman siya sa Cannes Film Festival bilang Best Director. Alors, le prix de la mise en scène à Brillante Mendoza pour Kinatay. First of all, thank you for training for me. Ay, si Mama, tawagan mo. Parang lumulutang dun sa ano. Tapos parang bulag ako, wala akong nakikita kasi puro you're against the light, tapos ang daming mga flash na nag-ano sa mukha ko. So, ayun, medyo ang sarap ng feeling heavenly. Piling-pili ang mga pelikulang ipinalalabas sa Cannes. Kaya para kay Brillante, ang maipalabas noon ng kanyang pelikulang Kinatay, isa ng malaking karangalan. Ang Kinatay is a story of a criminology student. Okay, nangyari ito sa isang araw. Okay, na on that day, kinasal siya sa isang civil wedding. But that same day, na-involve siya sa isang sindikato. Sumama siya na hindi niya alam na meron pala silang i-execute na babae. That same day, nagbago ang buhay niya dahil sa nakita niya. Nagbago ang kanyang future. This year, I think there were like 1,700 films that were submitted or more. So all over the world. Sa akin, just being a part of the 20 films is already a big privilege and a big honor. And we had like a 10-minute standing ovation. Nakaka-touch yun. Ay, Tumbong San Fernando, Pampanga si Brillante. Sa murang edad, kinakitaan na raw siya Si Tita Je. husay at galing ng kanyang 8 kapatid. ay si Mama Lola, oh. Ay, si Mami Lola. Ito ang mga gawa ni Dan, mga painting sa UST, yan. Ito, mother ko, father ko. Yun naman, yung sa akin, charcoal painting. Mahilig siyang magagawa ng mga, sculpture. Yes, nag-graduate si Dante ng grade 6. Nung nandito si Dante, dito nag-aaral, palagi siyang pinapa-drawing ng mga teacher sa Si Lola. Nang matapos ng kursong Fine Arts, nagtrabaho si Brillante bilang production designer sa mga commercials at pelikula. Doon siya nakilala bilang Ay, si Tita Tep. Mendoza. Usually, ako yung nag-decide ng mga location, ako yung nag-decide ng itsura, yung look ng film, at saka yung mga sinusuot ng mga artista. Pero tila may ibang hinahanap si Dante at matapos ang 12 taon, iniwan niya ang pagiging production designer. At one point, nalilimit yung creativity mo because you're not in full control. Minsan kasi hindi mo maano yung gusto mo because hindi ka may final say, hindi ka may final decision. So, dumating yung point na parang nagsawa na ako. Wala man siyang formal na training sa paggawa ng pelikula, noong 2004, pinasok ni Dante ang pagiging direktor. Actually, ang gusto ko lang mangyari noon, simple lang. Sabi ko, kung gagawa ko ng pelikula, gusto ko makapag-festival sa isang festival lang. Maramdaman ko man lang na inipalabas yung pelikula ko sa ibang bansa. But it's amazing kasi parang isa lang ang hihingi mo pero parang sobra-sobra na ang mga dumating. Makikita mo talaga yung dedication niya and focus siya sa gusto niyang marating. When I shoot a film, I can almost see the edit. I can hear the sound and the music. So it's just a matter of putting all this together. Ngayon, 7 pelikula na ang naidedirect ni Dante at maliit man ang kita sa mga independent films, tuloy pa rin siya sa paggawa ng pelikula. Kasi talagang bibihirang kumita sa mga independent films. Even though akala nila, especially si Dante, mayaman na with all the accolades that we're getting. Actually, hindi minimal kung minsan zero. Para sa isang
Katulad ni Dante na ang puso ay nasa paggawa ng pelikula, walang katumbas na salapi ang pagpuri sa kanyang mga obra. I think 25 years, wala tayo doon. Tapos all of a sudden, biglang eto, tapos became best director. I mean, everybody will have a second look. Parang, bakit? Sino? Saan galing? Tapos biglang malalaman ko, Pilipino pala siya. Andito tayo ngayon sa Asia Pacific Film Institute at manonood tayo ng pelikula. Anong pelikula? Hindi to bibitsuging pelikula kasi ang nagdirect nito ay si Brillante Mendoza. Sino siya? Siya lang naman yung 2009 Best Director sa Cannes Film Festival. Ang papanoorin natin ay isang pelikula niya na ang pamagat ay Service na naging finalist din last year sa Cannes Film Festival. Sa kanya na kaibahan niya from other directors is that ito nga, kinoconsider niya yung kanyang bawat pelikula na sarili niya, akin ito. Yun lang din naman daw, sabi ni Brillante, ang kanyang sinasabi na pinapakita ko yung mga mananaswa, pinapakita niya sa kanyang mga pelikula yung mga madudumi, kahindik-hindik, yung mga marahas. Kasi yun daw nangyayari. Kasi hindi naman daw maikakaila na nangyayari yun sa ating bansa. Ano ang mission mo? Ano ang point mo, specifically sa service, na gusto mong ma-achieve? Kung ganito ka-powerful yung cinema, sinabi ko sa sarili ko, pwede na bumagtas ng buhay ng tao, kahit konti. With this kind of cinema, if I can touch one or two person, at nag-isip siya sa buhay niya, sa katawan niya, then I am a successful filmmaker. Ang tunay na award na makukuha ng isang journalist o ng isang filmmaker ay yung fulfillment ba na nakapagsabi ka ng totoo at yung katotohanan na yon ay nakatulong sa ibang tao. Ngayon, umaasa si Dante na ang mga pelikula niya ay magsisilbing inspirasyon sa mga tulad niyang indie filmmakers. Kung meron po kayong naisikwento, masaya man o malungkot, sumunod po kayo sa amin sa OFW Diaries, GMA Network Center, and sa Corner P. Mag-Avenue, Diliman, Quezon City. Sinula lang yung inanay. Sa OFW Diaries at Di ka man sinabi. Ako po, si Karen.